siya kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Amen. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Amen. Wala sanang maawa sa kanya at sa mga naulila niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan Amen. upang sila'y makalimutan na ng susunod na salinlahi. Amen. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo. Hindi po ako nagsasabi niyan, hindi tayo nagsasabi niyan. Yan ang hilingin natin sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng katarungan. Maraming salamat po. God bless the Philippines. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Mga tao, kung repent, sin, repent. Gagawa ka muna ng kasalanan bago mag-repent. Ganun ang nangyayari niya. Being you, paano yung makukonvince sa mga yung sinasabi ng presidente, gagawa bago salitaan nila yan. Maraming mag-udyok na tama sinasabi, pero salita lang naman yan. Walang action. Baka sa part of you, bilang bishop o bilang ginagamit ka ng taas o sa sinasabi mong pagbabago. Paano yung mga communities? May isang word lang ako, no, bilang pastor. Again, sa perspective ko bilang pastor, hindi sa media, politicians. Consistency. Kasi kami, dahil sa 32 years ko pastor, yung nag-umpisa kami na parang imposible. Katulad ngayon, parang imposible ang sitwasyon. Pero, naging consistent lang kami. We believe there's always hope, and with God, all things are possible. Yes, medyo. Ngayon, kasi ang politics gusto nila laging shortcut, mabilisan. Kasi may term sila, 3 years. Yun, nagmamadali lagi. Ang gusto niya, yung mga half-baked na mga projects and results na hindi naman long-term. Ito problema ng politicians at minsan nakukuha ng mga pastor yung kanilang mindset. They're not preparing for the next generation. Kasi generation ang piniprepare natin. Ang politicians, ang problem, they are preparing for the next election, not for the next generation. Yan ang problem. So ngayon, ang hope namin, ang prayer namin, kaya nagpe-pray kami, na mapasok namin, siyempre, tiyagaan yan, hindi yan madali, it's a tall order, na si congressman, si mayor, makinig ng word, magkaroon ng fear of God, magkaroon ng faith. Kasi ano sila yun yung mindset nila politician yan Kaya ang mga propeta in the history, pinagpupugutan ng ulo yan. Mas maraming propeta ang pinatay kaysa sa pinakinggan. So that's the same pathway that we are taking. We are not expecting too much kasi alam namin, matigas ang ulo at sanay na sila sa kanilang ways. May kapangyarihan sila. Nakakalasing kasi yan, pera, kapangyarihan. Talaga may possibility, hindi makinig. Pero I believe kung consistent lang kami, ang church. Ako, mawawala ako rito. Pero may mga disciples ako na magpapatuloy. No, meron kaming goal, meron kaming battle cry na ang city namin. Hindi ka napunta sa city ako. Ang mayor namin, si John Ray Chanco, congressman namin, si Toby. Sabi ko, kung hindi ko man makita in my lifetime, pero yung next generation, sigurado may mangyayari yan. Kahit anong laki ng bundok. Sabi ni Lord, pag sinabi mo sa bundok na umalis siya, hindi ka nag-alinlangan, aalis siya. Hindi ibig sabihin yun, tatanggalin ng Diyos yun. Ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng pala Palahin mo yan, yung bundok na yan. And eventually, kung 10,000 ka tayo na magpapala ng bundok, kung yung politician na yan ang bundok ng problema, bundok ng corruption, but if we believe that God is with us, and we are consistent, hindi tayo magbabago, tigil-tigil isang pala lang. Kahit ano laki ng bundok, tigil-tigil isang pala. Yung bundok, sinabi ni Jesus yan So kahit anong tigas nitong mga politicians na ito, if we do not doubt, and we believe that this nation can rise again, nagpe-pray tayo. Kaya nga, prayer is so powerful. Hindi people power. Ang power naka-reside sa Diyos at sa church. Imagine kung meron lang may maniwala sa amin na kahit 5,000 na lang. Tingin-tingin isang pala tayo.
yung bundok na yan, mawawala, tatanggal yan. Pero be consistent. Kasi nga, wala pabago-bago ang church, ang mga religious people, pagpapor sa iyo yung kaupo, tahimik, di ba, mag-iingay ka lang kapag hindi kayo pareho ng katwiran. So that's not good for the church. Dapat ang church may standard ang salita lang ng Diyos. Hindi standard ni Mayor, standard na salita. And we have to be consistent because the Word of God will never last. Heaven and earth will pass away, but the words of God will never pass away. Tulad na yun. Consistent. And I believe yung tanong mo, it may seem impossible right now. But who knows, maybe tomorrow, next election, or the next president, may mangyaring malaking supernatural move of God by using us. Hindi kasi pwede mapago bansa na walang gagamitin ng Diyos eh. May Moses nga eh, may Joshua nga eh, may Pablo nga. Si Jesus nga bumaba pa nga eh, sa lupa. Hindi sa langit, sinabi niya, okay, pago na ang bansa. Hindi, bumaba na ang Diyos eh. Ano pagtrabaho? Okay? Greco, may election next year, di ba? Election? Barangay. Ganong kahalaga yan? Well, mahalaga po yan for the next election, the 2028 election. Kasi yung barangay yan ang magiging network papunta sa botante. So yeah, that's why it's very important. Okay, anyway, before we end, no? Yeah, Wilson, please. Anong appeal ninyo as Christian church leaders about the investigation ngayon? Anong gusto ng Christian leaders makita sa investigation? Kasi parang ilang months na, ilang weeks na, parang walang decisive, walang, nasa Bible ba ang punishment, justice ba, kailangan ba ng ano? Are you impatient? What do you, may appeal ba kayo sa ICI, sa gobyerno? May nakulong na ba? Wala pa. Oo, may gusto kayong makita sa... Well, may sagot ang scripture, yung Micah 6:8 kasi ito yung program siya, ito yung program. Ito yung nilalabi ni Micah, binigay Lord kay Micah. Ang problema rito is also political issue. So ito yun eh. Sabi niya gano'n, He has shown you, O mortal man, what is good. This is what is good. And what does the Lord require of you? You politician, tayo mga religious leaders, tayo mga citizen ng bansa. Atin to, ito sana daw ang gawin. Number one is to act justly, di ba? Act justly, dapat may justisya. Yung justisyang late, justisyang denied yun eh. Sana bilisan. Sana po bilisan. Kasi pag na-late po ito, tatamaan ng justisya, hindi na i-deliver. Pangalawa is to love mercy. Maawa, kasi madami nang namamatay. Madami nang nabubuto. Ang Noche Buena natin, 500 na lang, di ba? So ang liit na ng value ng Pilipino, wala na tayo magbibili sa 500. At sana ako nga kung may 500, wala namang 500 eh, di ba? So anong bibiliin? Pangatlo, is to walk humbly. Sana magpakumbaba. Di ba? Huwag na magyabang. Kapag ginawa natin ito, maibibigay natin yung tamang services. Because politics is about tamang services na ibibigay ko sa tao. That is politika, paglilingkod. So itong tatlong ito ay napaka-importante. Kaya magandang may boses nawa ang gobyerno o ang hari o ang presidente na mga non-partisan. So wala po kaming goal na house this, house that. Hindi na po, wala na po napatunayan si house. Nagpapalayas lang ang Pilipino, hindi po. Mag-deliver ang present government ng maayos na services sa loob ng 3 taon, pagkatapos na kanilang tenure, that is true repentance. Pag ginawa ito, maiibsan tayo, mawawala ang galit, sasaya ang Filipino. At tayo ay magdiriwang. We will praise God, sabi natin, God, truly you are good sa aming bansa, sa aming bayan. Thank you. Okay? Oh yes, please. Fred Salcedo po, dito po yung ako. Address ko lang po kay Pastor. Okay. Father. Sir, are you saying yung nangyari 50 years ago, panahon ng father niya, when people are asking for the ousted of the President Ferdinand Sr.,
Are you saying that call is blessed by our Almighty? Kasi nagkaisa tao eh. Opo. Okay. Ang tanong ko, after the ousted of Ferdinand Marcos, Mhm. tingin nyo nagkamali ang Panginoon at nakalagay itong mga ito. At lalong lumala ang corruption until now, for so many years, for the decades. Ganda pong tanong yan. Ang Diyos po ay napakalinaw, hindi siya nagkakamali. Binigyan ng Diyos ang Pilipinas ng pagkakataon. Fresh start. So, hindi Diyos ang nagkamali, ang tao ang nagkamali. Kasi sa halip ng mapap ako, inabot ko po yan. EDSA 1, EDSA 2, inabot ko yan. Nandun ako sa EDSA noong February. Merong magandang tinitingnan ng Pilipinas. Kaso, in-squander natin eh. Diba? Yung in-house natin, na supposedly wicked, ang bumalik. Mas gutom. Hindi Diyos ang may problema doon. Yung mga tao na binigyan ng pagkakataon, EDSA 2, nandun din ako sa EDSA noon. Na-witness ko yan. Kaya sabi ko, hindi talaga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban po ng Diyos, ang Pilipinas talaga, naniniwala ako mahal ng Diyos doon. Kaya nga pinayagan niya na mawala yung matanda at pumalit ng bagong government para magkaroon ng panibagong start. Pero ito po ang bottom line. Spiritual po ang problema ng Pilipinas. Hindi economic, hindi politics. Kasi yung pumalit, bankrupt din spiritually. Tapos ito na naman, EDSA 2, gano'n na naman. Mas gutom yung pumalit. Sino po nag-anoid sa ano? Kasi naging revolutionary government eh. Opo. Is it the Hindi, parang justice system? Kapatid, balik po tayo sa Bible. No? Every time ang Israel ay tumatalikod sa Diyos, pinapayagan ng Diyos na magkaroon sila ng malupit na hari. Yun ang judgment. Kaya ako, I believe, hindi ako DDS, si Presidente Duterte ay judgment sa Pilipinas. Sa dami ng poser, adik, corrupt. Pinapayagan mo yun eh. Ganon din ang nangyari dito sa Pilipinas. Every time na tayo ay tumitigas ang ulo, ang Diyos, ang daming calamity, ubos ang alphabet sa bagyo, lindol, brownout, economic collapse. Kasi ang tigas ng ulo natin. So, hindi mo nagkakamali ang Diyos. Sabi ng Bible, ang Diyos mismo nagsabi, walang gobyerno na hindi niya pinayagan at hindi siya nagtatag. So, nilagay ng Lord, Cory, Fidel Ramos, lahat po yan, ang Diyos ang pumayag niya. Pero, tinitingnan ng Diyos, ano ang gagawin natin sa mga bagong pagkakataon na binibigay sa inyo? The same with Israel. Pastor, are you saying na Cory Aquino is anointed by our Almighty? Opo. Sino nagkamali? Yung kanyang mga apostoles? Wala akong nalaman yung gusto. Yung kanyang kabinete? Ay, Doon mo kasi nag-start yung Malamang rapat eh. Malamang po. No, now, itatanong ko kay Atty. Belica. Kayo po nakaupo nung panahon ng past administration. Naramdaman ng tao yung ganda ng pamamalakad. Pero maraming sumusuway. No, sabi nga ni Pastor tao nagkakamali. Naluklok ngayon itong ating bagong administrasyon. Do you think yung ating justice system gumagana o puro press release? Gumagana pero palpak. Kaya baka gumagana o press release eh. Mas marami po kasi nakalabas ngayon para I'm not to anyone kaya ang sinasabi ko lang po kasi dati po, no, kung meron, hindi nawawala talaga yung tinabanggit nyo kanina na corruption eh. Pero ang tanong, yung pagkakaiba ng corruption dun sa rampant. Hindi. Yeah, kaya naman tayo nandito. Kaya napunta ang bayan natin sa ganitong sitwasyon. Kaya inaano ko sa inyo eh. Tanong ko sa inyo kung sakaling mawala itong nakaupong presidente. Sa palagay nyo, sino naman kaya ang dapat ilagay? At para ma-prevent yung rampant talaga. Aminin na natin, talagang grabe. Ako, I'd like to leave the answer to the Filipinos in 2028. Manalangin kayo at pumili kayo ng tama. Huwag na yung tao. Kasi maano tayo sa kung sino mang tao, di ba? So, darating yan. Pero ngayon, huwag mo muna yun ang ating pag-usapan dahil mag-iiwalay tayo siya. Walang gagawin kasi. Kahit na sino ang pumalit dyan, ito ang problema natin eh. Kahit na sino ang pumalit dyan, sino ba hindi corrupt? Sino ba walang kasalanan?
Sino hindi nagkamali? Lahat naman eh. Lahat ang tumatanggi. Pero lahat nagkamali. So what is our guarantee? We have no guarantee. Our guarantee is God's Word. Lahat nung ipinagbubuto natin na nakaraan, puro mga ganda yung pinangako niya. Pero who would have known na ganun pala ang mangyayari at ganito pala ang mangyayari? So what am I saying here? Anong garantiya para paniwalaan nyo kami? Tanong sa atin kanina. Hindi wag po kami paniwalaan nyo. Paniwalaan natin dito yung salita ng Diyos. Ano, pag hindi kayo nagbago, sumpa, maabutin nyo. Tapos, sino sisisihin? Wala, tayong lahat. Pag umupo ka na ho kasi dyan, sa gobyerno, sa politika, pag pumupo ka na dyan, nakahawak ka na ng pera kapangyarihan, ang dami nagbabago eh. Ang dami nagbabago. So yun ang nagiging problema natin. Nung tumayo ang mga politiko, pagagandahin ko ang buhay nyo, nung umupo na sila, gumanda ang buhay nila. So, yan ang problema natin. So, kaya ho tayo na kaya sabi natin, we need to repent, magsisi, para kung sino man ang umupo dyan, sana gawin nila ang sinabi nila at matakot sila sa Diyos. In fact, yung man ako po dyan, matakot naman po kayo sa Diyos. Diba? Alam na naman namin na hindi kayo takot sa tao eh. Matakot naman po kayo sa Diyos dahil ito po ginagaransyahan ko. Pag hindi ho nagbago ang mga masasamang opisyal ng gobyerno natin ngayon, next year patong-patong na dilubyo, bagyo, lindol at political insecurity ang mangyayari sa ating bansa. Lalong ihirap ang bansa, aalis ang investment hanggang hindi ho kayo tumatalima sa tawag ng Panginoon Diyos sa sumusunod sa batas na ating pamilya. Thank you. May tanong pa. Yung maraming nagtatanong na ordinaryong tao